Tayo po ay nasa huling linggo ng buwan ng January. Ibig sabihin po, tayo ay magkikita sa online ministry o online service. Bilang bahagi din po ng celebration ng January na tinatawag nating Bible Month, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon mula sa sulat ayon kay San Juan sa Kabanatang 17, talatang 20. Ganito po ang sinasabi ng talata. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Meron pong isang sumulat na hindi kilala ng tula na ganito ang ilang mga bahagi. Minsay tila narinig ko ang tinig ng Panginoon, kaya't ako'y umakyat sa mataas na burol. Subalit, kanyang pahayag, bumabakat pumanaog, pagkat ako ay nananahan sa gitna ng mga tao. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Ito ang pinakamataas na pagkatawag. Isipin na lang na maaari naman niyang suguin ang mga anghel sa langit upang gampanan ito. Subalit tayo pang mahinang tao ang kanyang pinagkatiwalaan. Bawat mananampalataya ay tinawag upang magpahayag ng mabuting balita sa pananalita at maging sa gawa. Ang bahagi ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo sa ating talata ay maliwanag na nagsasaad na idinalangin na niya pati ang mga mananalig dahil sa kanyang pahayag o sa ating pahayag. Malaki ang pananalig ni Jesus na tayo ay magiging kanya ring saksi. Meron pong isang paboritong laro sa Korinto na ang tawag ay relay race. Ang mga kasali sa nasabing laro ay nakapila sa isang matuwid o sa isang tuwid na guhit at may dalang sulo o torch ang mananakbo. Sa malayong agwat ay nakatayo naman ang mga sasalo o ang papasahan ng sulo. At sa lalong higit na malayo, ang mga sumusunod pa. Maririnig ang sigawan ng mga Griego, ipasa ang sulo, ipasa kaagad ang sulo. Ganoon din ang dapat nating gawin. Ang nakatanggap ng liwanag, ipasa sa susunod. Napakahalaga ng ating natanggap upang ito ay salirinin lamang o angkinin mo lang sa iyong sarili, samantalang napakarami ang walang liwanag. Napakaramot ng taong nakikita ang kahabag-habag na kalagayan ng iba at hindi tumutulong samantalang nagpapakasasa sa kabutihan ng Diyos. Ang sinumang nabigatan, sa tanay ka lang gumapos sa Kanya at nadama ang paglaya dahil sa makapangyarihang dugo ni Kristo ay nararapat na makadama ng pagkahabag at pagmamalasakit na makatulong sa mga naandun pa rin sa ganoong kalagayan. Pansinin natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa Kabanatang 1, talatang 13 hanggang 15. Ganito po ang winiwika ng mga talata. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan. Ngunit laging may nagiging hadlang. Nais kong makahikayat din diyan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hintil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Mga kapatid, ito rin ang dapat na madama ng bawat isa sa atin. May pananagutan. May pananagutan sa ating natanggap at ito ay ibahagi.
Subalit, pwede naman tayong mga tuwiran. Naisin ko man, hindi naman ako mahusay magsalita. Lagi akong kinakabahan at parang nauutal. Marahil, ako'y talagang taga-upo na lamang, sabi nga, pamparami. Talaga namang hindi lahat ng tao ay tinawag upang maging pastor o guro. Subalit, kung ano ang ating propesyon, ganoon tayo sasaksi. Ang mahalaga ay mayroon tayo ng pagnanais na magamit para sa Panginoong Hesus at sa pamamaraang nais ng Diyos. Sa isang pagtitipon ng Bible Week, nagkwento ang isang mangangaral tungkol sa isang Chinese. Ito ay laging tinutukso ng kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang katahimikan. Kapag nagsasama-sama sila, nag-uumpukan, buong maghapon, nakikinig lamang ito at mamata-mata itong Chinese na ito. Kaya tinutukso siya. Kung minsan, hoy, magsalita ka naman. Baka mapanis na ang laway mo. At pinagtatawanan siya ng lahat. Minsan, habang naglalakad siya, nakapulot itong Chinese na ito ng Ebanghelyo ni Lucas. Naakit siya sa nilalaman nito. Kaya't paulit-ulit niya itong binasa. Bagamat walang nagturo sa kanya at wala siyang kilalang mananampalataya, siya ay sumampalataya at nadama niya ang kaligayahang nanggagaling sa Panginoon. Patuloy niya itong binabasa at habang tumatagal ay lalong bumubukal yung kagalakan sa kanyang puso. Kagalakang hindi masisiyahang salirinin lamang. Kaya't ito ay sinimulan niyang ibahagi sa kaniyang mga kaibigan. Kung noon, tahimik siya, ngayon naman wala siyang tigil sa kakasalita. Nasabi tuloy ng kanyang mga kaibigan, ano ba? Nakakarindi na sa aming mga tainga ang kakasalita mo. Ano ba talagang nangyari sa iyo? Dati-rati napakatahimik mo, parang wala kang masabi. Ngayon naman parang hindi ka mapatigil sa pagsasalita tungkol dito sa sinasabi mong Jesus. Alam po ninyo sa aklat ng mga gawa, walang tigil sa pagsasalita sina Pedro at Juan tungkol kay Jesus. Parami ng parami ang mga nakikinig at kumikilala sa Panginoon na kung saan ay nagbigay ng palaisipan sa mga miyembro ng Sanhedrin. Kaya't binalaan sila upang tumigil. Subalit sumagot sina Pedro at Juan at ang wika nila, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at ang aming narinig. Paano nga ba maaaring itago at pigilan ang magandang katotohanang natanggap? Hindi maaaring ito ay hindi ipahayag. Opo, hindi maaaring sarhan ang aming bibig upang ipahayag ang pagliligtas na inihandog ng ating Panginoon. Samahan po ninyo akong manalangin. Aming Diyos na mapangyarihan o makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa mabuting balita na dapat naming ipagsabi sa lahat. Opo, ang aming nakita at narinig na mga himala mo, ang iyong pagliligtas at pagsagot sa aming mga panalangin ay masaya naming ipamamalita sapagkat mahal ka namin. Sana'y sangkapan mo kami ng kapangyarihan ng Santo Espiritu. Amen. Makipagpalitan po tayo ng pakikipagpayapa sa isa't isa.
at inyong tanggapin ang masaganang biyaya ng Diyos amang sumasalangit, ang pag-ibig, ang pagliligtas ni Jesucristong ating Panginoon, ang tanglaw, ang kaaliwan ng banal na Espiritu, ang siya nawang sumainyong lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.